Tulak lang ka din. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ay makikita sa unang kronika, Kapitulo 22, versikulo 1 hanggang 4. Ito po ang nakasulat. Sinabi ni David, dito itatayo ang templo ng Panginoong Yahweh. Dito rin ilagay ang altar ng mga susunuging handog para sa Israel. Inuutos ni David sa mga magtipon ang lahat ng mga dayuhan sa Israel at inaatasan niya ang ilan sa mga ito na maging tagatapyas ng mga batong gagamitin sa itatayong templo ng Diyos. Naghanda siya ng maraming bakal para gawing pako at pang-ipit sa mga pintuan at nag-iipon din siya ng tanso na sa sobrang bigat ay hindi na matimbang. Napakaraming tabla at trusong sidar ang dinala ng mga taga-Sidon at taga-Tero. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ilalahad ay mula sa aklat ng unang mga kronika, Kabanata 22, talata 4 hanggang 6. Napakaraming tabla at trosong sidar ang dinala ng mga taga-Sidon at taga-Tero. Sinabi ni David, napakabata pa ng anak kong si Solomon at wala pa siyang karanasan. Dahil dito ihahanda ko ang lahat ng kailangan sa ipatatayo niyang templo ni Yahweh. Kailangan ito'y walang kasing ganda upang ito'y matanyag at hahangaan ng buong daigdig. Naganda nga si David ng napakaraming kagamitan bago pa siya namatay. Ipinatawag niya ang anak niya si Solomon at sinabi, ipagtatayo mo ng bahay si Yahweh ang Diyos ng Israel. Ito po ang salita mula sa ating Panginoon. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng unang kronika, chapter 22, verses 7 to 9. Sinabi ni David kay Solomon, Anak, gusto ko sanang magpatayo ng bahay para sa karangalan ng pangalan ng Panginoon na aking Diyos. Ngunit ito ang sinabi niya sa akin, sa dami ng labanang na pagdaanan mo, maraming tao ang napatay mo, kaya hindi kita papayagang magpatayo ng bahay para sa aking karangalan. Ngunit bibigyan kita ng anak na lalaki na maghahari ng may kapayapaan dahil hindi siya gagambalain ng lahat ng kanyang kalaban sa paligid. Ang magiging pangalan niya ay Solomon at bibigyan ko ng kapayapaan ang Israel sa kanyang paghahari. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang kronika, chapter 22, verse 10 to 11. Siya ang magpapatayo ng bahay para sa aking karangalan. Ituturing ko siyang anak at ako'y magiging kanyang ama. Maghahari ang mga angkan niya sa Israel magpakailanman. Kaya anak, gabayan ka sana ng Panginoon at magtagumpay ka sa pagpapatayo mo ng bahay ng Panginoon na iyong Diyos, ayon sa sinabi niya na gawin mo. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share sa gabing ito ay makikita sa 1 Chronicles chapter 22 verses 12 to 13. Ito po ang nakasulat. Bigyan ka na ng Diyos mong si Yahweh ng karunungan at pangunawa upang pagharian mo ang Israel ay sa kanyang kautusan. Tatagumpay ka kung susundin mong mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ni Yahweh kay Moises para sa Israel. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot ni panghinaan naman ng loob. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Hello, good evening po. Ang aking Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 22 verses 14 to 16. I have taken great pains to provide for the temple of the Lord 100,000 talents of gold, 1,000,000 talents of silver, quantities of bronze and iron too great to be weighed, and wood and stone, and you may add to them. You have many workers, stone cutters, masons, and carpenters, as well as those skilled in every kind of work, in gold and silver, bronze and iron, craftsmen beyond number. Now begin the work, and the Lord be with you. Amen. To God be the glory. The word of the Lord. Muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo po ay nasa 1 Chronicles chapter 22. No?
Ang ating pong bubasahin ay 17 to 19. Sabi po dito, inatasan ni David ang mga pinuno ng Israel na tulungan si Solomon. Sabi niya, kayo ay patuloy na pinapatnubayan ni Yahweh, hindi niya kayo iniwanan, kaya nagtatamasa kayo ng kapayapaan saan man lugar. Niloob niyang malupig ko ang mga dating nanirahan sa lupain ito. Sila ngayon ay alipin ninyo at ni Yahweh, kaya paglingkuran ninyo si Yahweh ng buong puso't kaluluwa. Simulan na ninyo ang pagtatayo ng sanktuaryo niya upang madala na roon ang kabanantipan ni Yahweh at ang lahat ng sagradong kagamitan para sa pagsamba sa Kanya. So, purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng Kanyang salita. So, dito po natin makita na inatasan po ni David na tulungan ng mga pinuno si Solomon sapagkat si Solomon po ay napakabata pa. At dito ipinakita ni David at ipinaalala na kung bakit nagtatamasa ng kapayapaan yung kanilang lugar ay dahil po ito sa mga tulong ng Panginoon. Kung kaya't marapat lamang na tumanggap naman yung Panginoon ng isang lugar na kung saan ay mailalagay yung kabanantipan. At dito makikita po natin na talagang ganun katindi yung pagpupursige ni David na maitayo po yung templo para sa Panginoon na kung saan yung lahat ng sagradong kagamitan at yung pagsamba ay may lagay po sa ayos. So, puri po ang Panginoon and God bless everyone.